Guagua to Mandaluyong. Opo. Ah, naku, parang fake booking ata, ano? Alright guys, good morning, good morning. This is it, Pansit. At nandito na naman po tayo, nangungulit JMG Motovlog. At magdi-deliver na lang po tayo ngayong araw bilang isang Lalamove rider. At ang una nating pick up ay dito sa Guagua, no? May dalawa na tayong booking. Yung isa papuntang Pasig, yung isa papuntang Mandaluyong. Alright, let's go. Hindi pa sumasagot yung pangalawa nating booking, no? Pero tindahan naman yung pipikapan natin. Baka siguro expected niya na dire-diretso na lang tayo doon. So hindi na siya sumasagot dahil busy. At tayo naman ay dadiretso na. Surprise na lang kung anong ipapadala. Baka magpadala sila ng rep or kaya TV, no? So yun guys, at pag-usapan pala natin, no, yung mga scams sa sa mga booking, no. Madaming klaseng scammer, no, sa mga booking ni Lalamove, no. At mamaya pag-uusapan natin yan sa mga bagong recruit ni Lalamove, bagong pasok sa Lalamove na hindi alam ang mga scam, para maiwasan nyo po ito. Tapusin ang ating video, no, ipapaliwanag ko sa huli. So alright, let's go. May 4 minutes na lang, 4 minutes away from here, papunta dun sa first pickup location natin, no. So kumusta ang bawat isa? Kumusta ang lahat? At ngayong araw sobrang init na naman. Talagang ramdam ko na yung summer. So tayo nagdi-deliver pa rin. At ang iba ay nasa beach na, no? Kanina meron pala akong nakitang booking papuntang Baguio, no? Titirahin na natin sana, kaso nakapuling. Malamang nagtitipid si customer, no? So papuntang Baguio kasi wala tayong ibang may di-deliver, no? Yari tayo talaga dun. Walang masyadong booking pa Baguio, no? Tao po. Sir, kay Alika Cuevas. So Iwas tape na, oh. Alright. So yun guys, na-pick up na natin, no? Proceed na tayo sa next pick-up location na may layong 2 kilometers at 7 minutes away from here. So yun guys, andito na tayo, palapit na tayo sa second pick-up location natin, no? So ito surprise booking. Hindi yan sumasagot, di rin siya nagre-reply sa apps, no? At sayang naman kung ika-cancel natin, pero possibly legit booking naman to kasi tindahan, no, yung pipikapan. So let's see. So yung pag-uusapan pala natin, no, yung mga scammers sa Lalamove, no. So madami na ako na experience, kaya mag-i-explain ko sa inyo ng mabuti, no. So wait lang, tapusin natin yung video, no. Doon natin i-explain ng lahat. Tapos deliver natin mahaba-habang kwentuhan yan kasi madaming scam booking sa Lalamove. At sa mga bagong riders at sa mga clients natin, no, malaking tulong yung sasabihin ko. Ikakwento natin lahat ng scams. Iwanag ko sa inyo kung paano nangyayari ang mga scams sa Lalamove, no? So kaya kung bago ka pa lang dito sa ating video, no, i-follow mo na yan para updated ka, no, sa mga i-explain pa nating iba't ibang ano sa Lalamove. Pero never pa na-scam mga customers ko kasi bago ko pinasok ng Lalamove, nag-research na ako ng mga scams, ng mga lugar na hindi dapat pinupuntahan at mga customer na dapat iwasan. Yan ang mga bago na buo yung decision ko bago pumasok kay Lalamove, no? Ni-research na natin yung mga yan. So
So, never pang na-scam yung customer ko. Pero ako lang lagi ang na-scam kasi abala po. Sayang sa gas, sayang sa oras. Diba? Pero hindi na-scam ang mga customer natin. At binibigyan naman tayo ng pakonsuelo kahit 50 pesos lang. Pang gas, no? Dahil sa abala na ginawa ng scammer, no? At na-secure natin yung payment na hindi siya ma-scam. So yun lang, na malaking bagay na yun, no? Para sa mga clients na maiwasan ng mga scam. Siyempre dapat manguna pa rin ang rider sa mga ganyan. Kailangan pa rin natin na siguraduhin na ang customer ay safety sa mga bayaran. At yan na popcorn. Muntikan na tayo ni ate masipa sa mukha, ano? Joke lang. Biglang hinto si kuya, biglang baba si ate. Grabe naman. So, ingat-ingat po tayo. Sobrang init ng panahon. Hindi po tayo laging focus sa daan, pero panatiliing maging focus, ano? Sobrang init ng panahon ngayon. Grabe. So dito na tayo, malapit na tayo sa second pick-up natin, no? So talagang hindi nagpaparamdam si customer, no? So pinin niya tayo sa sa mismong police station. Ipapa-huli na yata tayo ni madam. Mixo. Kaya ni Plaza Burgos ka, no? Ha? Plaza Burgos. Kasing, bali may Mixo store? Mixo. Mixo. Kaya pwede magtanong ya? Pwede ba dito ba yung Mixo store? Dito dito sa kabila. Salamat. Kaya dito ba yung Mixo? So yun guys, sobrang init. Di natin natawagan si customer, ha? Talagang hindi nagpaparamdam. Grabe ka naman madam, sobrang init. So nagdesisyon tayo na i-search na lang sa Google yung Mixo. So nakita naman natin, no? Pero sana ito na nga yun, no? Puntahan na lang natin, no? Medyo sobrang init ngayon, grabe. So yun pala si Mixo. Napakalayo ng pin location ni madam sa kabilang kanto, sir. So guys, nandito na tayo, no? Si Mixo. Tol, may lalang mo. Papuntang Mandaluyong, madam. Gagwa to Mandaluyong. Opo. Ako, parang fake booking ata, ano? May issue. Kung bumitaw, tinakto lang ito. Sige. Kasi kami, Di kasi sumasagot eh, pero nilagay niya Mixo store. Kayo po Mixo, di ba? Oo. Hello, madam. Yun, sumagot na si madam. Madam, dito na ako sa Mixo, madam. Ano po i-deliver dyan sa Mandaluyong? Nandito na po ako sa loob, madam. Wala daw kasi silang alam eh. Sakto lang. So, Mandaluyong. Sa Mandaluyong nyo siya i-deliver. So ayun guys, na-pick up na natin yung dalawang booking dito sa Guagua, no? Yung isa papuntang Pasig at isa papuntang Mandaluyong, no? So waiting pa tayo ng pang-tatlong booking at pang-apat yung papalarin, no? Kasi nakadalawang regular na tayo, baka matsambahan natin ulit is regular ulit. So hindi na tayo makakakuha pa ng pang-apat na booking, hanggang tatlo lang. Pag tatlong regular na dala-dala natin, no? So dapat may pooling, dalawang pooling, no? Pero sana pala rin dahil lugi tayo pag direkta ng dalawa na to, no? So nasa 800 plus lang. So ang gasolina natin 450 plus pagkain pa 350. So 500 lang ang may uwi natin, no? Kawawa naman tayo. So yan, pag-uusapan pala natin yung mga scam na nangyayari sa Lalamove, no? So number 1 scam pala is yung buyer na edited yung Gcash, no? Ito yan. So papunta, naranasan ko yan. So yung nag-book is yung scammer, no? So hindi niya nilagay yung number ng seller dun sa booking. So ang laging nakakausap ko lang is yung scammer, no? So nangyari dahil na scam yung booking ay scam yung gagawin niya, ini-scam niya yung seller, no?
ang gagawin niya, ipapa-meet up na lang sa akin, no? So may meet up na mangyayari. So example, mag-meet up kami noon. So yun guys, no, i-re-redub ko na lang ulit yung mga sinasabi ko kasi medyo maingay yung hangin, no. May nakabukas yata na konting sa visor natin, no. Ulitin natin. Ang first scam ay yung mga fake na GCash, yung edited na GCash, no. Ganitong nangyari. Una, si customer, syempre nag-book, nakuha natin yung booking, so tinawagan natin ngayon si contact number, contact person na which is si scammer, no. Siya yung nag-book eh. So ang tanong ko kung ano ipipick upin, ang sabi niya cellphone. So nung sabi ko anong transaction nila, sabi niya babayaran na lang daw niya pagkadating ko doon. So imi-meet up ko lang yung seller, no. So hindi niya binigay yung number ko sa seller, hindi rin niya nilagay yung number ko doon, ay number ng seller doon sa mismong book. So ang number lang na nandun ay iisa lang, yung sa kanya lang, no. So ganun yung diskarte na modus niya para hindi kami magkontakan sa if ever na makuha ko na yung cellphone, no. So pagdating ko dun sa meetup location, nagkita na kami ni seller. So chinek ko yung cellphone, may mga konting issue, pero sabi ni scammer okay na daw yun kasi ini-scam na nga niya, kaya hindi na siya maselan, no. So nag-send siya ng GCash, no. Sinenda niya ng GCash yung na screenshot. Tapos ang sabi niya sa akin na send na pwede ko nang kunin, at sabi ko okay po, sige po, paalis na ako, sabi ko. Pero hindi niya alam na kinausap ko yung seller na i-double check nung seller na kung pumasok na talaga dun sa apps niya, no. Kasi kung screenshot lang ang basehan, hindi tayo kaagad-agad maniniwala, no. Dapat maging alisto, maging mapagmatsyag tayo, no. So yun nga, sabi niya hindi kasi sa kanya daw yung account, GCash account, hindi sa kanya, sa nanay niya daw. Sabi ko tawagan mo, i-verify mo bago ako umalis ka ako. So yun nga, pagka-reply ng nanay niya hindi pa daw pumasok. So pagkatingin namin dun sa screenshot, may konting mali yung edit dun eh, na parang may nakat na part dun na pagka-takip niya dun sa mga part na So dun namin nalaman na fake yung screenshot, no. So edited. So buti na lang hindi ako agad-agad umaalis sa mga ganyan kasi gusto ko natin na i-safety natin yung customer na si buyer o si drop off. Si pick up o si drop off, safety kong parehas yan eh, isi-safety natin yan. So yun nga, hindi ako umalis. Sabi ko, sir, hindi pa nasisend eh, paano daw to, hindi pa daw nare-receive. Sabi naman ni scammer na hintayin lang daw, baka na traffic lang, ganyan, no. So yun nga, hanggang nagtagal ako doon, hindi ako umalis hanggat hindi na sisend. So hanggang hindi na nagre-reply si scammer, so natunugan na namin na alam na namin na scam siya, no. So yun, naghingi ako ng abala kay sir doon sa nagbebenta ng cellphone. Kung alam mo to, comment down below, sir. Alam mo naman na nag-add friend tayo sa Facebook para kung sakali man na magka-problema. Yun nga. So yun nga, sinendan niya ako, binigyan niya ako ng abala nun 100 pesos. So okay naman. So pang sabay ko lang naman yun kasi may nakuha ako makabebe nun. So pabalagtas kasi yun. So after makabebe, babalagtas sa balagtas. So yun na nga, number 1 scam po yun. Ito naman yung number 2 na scam, yung fake rider naman tawag ko dito. Kasi ganito yung nangyari. So may nag-book, so nakuha ko ulit. Tapos ang sabi niya, tinawagan ko yung contact person na naman. So sumagot si drop-off na which is na may binibili siyang printer, no. So tinanong ko si sir na anong printer yung binibili niya. So sabi niya brand new daw na Epson. Magkano po kako? Sa 3.5. So sabi niya 3.5 sir kako. Kasi ang alam ko sa Epson sir, alam ko sa Epson sir nasa 10,000 yan, no. More or less 10,000 kasi may printer din ako sa bahay, no. So dati rin ako nagpe-print ng mga iba't ibang papers. So sabi ko malabo sa 3.5 yan sir kasi napakalayo dun sa original price, no, tapos brand new. Sabi niya kung pwede check mo muna bago natin bayaran, sabi niya sa akin. Paano naman sir kung scam to, kasi natutunugan ko na scam yun eh, kaya ako sinabi sa kanya ganun. So sabi ko kung pupuntahan ko yan sa location sir tapos na-scam tayo, scam pala yan, so masisecure natin yung payment mo, hindi mo babayaran yan hanggat di ko nakikita eh. So sabi ko sa kanya kung ganun sir, bayaran mo na lang yung abala ko, no. Magkano ba yun? Sabi niya malapit lang naman yung mga
ano lang, mga 2 kilometers. So, sige sir, okay na ako sa 50 pesos. Puntahan mo na yun, sabi niya. So, pinuntahan ko na nga at tinawagan ko si Pickup, no. So, sabi ni Pickup, itayin ko na lang daw siya sa guard house. So, pagdating ko sa guard house, naghintay siguro ako mga hanggang 30 minutes, hindi lumalabas si Pickup, no. So, tinawagan ko si sir. Ang sabi niya, buti na lang, tinawagan ko, hindi, nagkabayaran na, no. Sir, kanina pa ako dito sir, hindi pa dumadating si Pickup, no. Wala pa yung customer. Wala pa yung seller sir, kako. Sabi niya, hindi, nagkita na daw kayo, sinend na niya yung video eh. Anong kulay ng motor sir, tsaka yung yung suot ng rider, kako, kasi nag-isip na ako baka scammer nga talaga to. So yun na nga, sabi ko anong kulay. So sabi niya, naka blue na long sleeve tsaka white na motor, sabi niya. Tama naman sir, white yung motor ko tsaka blue yung motor ko, pero hindi blue yung long sleeve ko, naka black na long sleeve ako sir. Mali yan sir, tsaka hindi pa kami nagkikita, kako. Sabi ko, ganun ba? So scam na to, sabi niya. Sir, scam talaga yan kasi 30 minutes na ako, di pa kami nagkikita, tapos ang sabi niya sa'yo, nakita na kayo, nagpapasend na siya ng Gcash, di ba? Binirify ko buti, tinawagan ko si buyer na hindi pa kami nakikita ng Pickup niya. So yun, bali ingat-ingat sa mga ganun, ha. Diba, number 2 na sa listahan ng mga scam. So walang sela. Kaya so guys, nakakuha tayo ng booking habang nagkukwentuhan. So ito, puntahan na natin, tawagan na natin pa. Ano yan sir? Guagua pa? Oo, tama. Iba yung nakapin sir. Sa Don Honorio nakapin ka. Andito ako San Fernando sir, pa-wait na lang na, puntahan ko na dyan. Sige, salamat. Thank you. Sige sir, salamat. Okay. 30 minutes? 30? Sige sir. Tawag ko ulit. Sa Jollibee Guagua na. Sa Starbucks Guagua na. So yun guys, may nakuha tayo. Babalik tayo. Ay, nako. Nakalayo pa naman. Wrong pin na naman si customer. At ay na naman tayo sa violation. Uy, nako. Init. Alright. Full tank bossing. Unleaded. Alright. Iba-iba yung presyo nun, no? Sir, nakadepende sa lugar. Doon sa Santo Tomas, 49 na yata. So yun guys, nandito na tayo, malapit na tayo sa Pickup location. Dito rin sa Guagua, Pampanga, no? Naharang pin. Malayo yung pin location. Doon sa tamang location, no? Kung iisipin natin. Diba? Another violation na naman tayo, no? Pero gagawin ko, pipicturan ko to sa tamang lokasyon. Doon din naman dapat So, bacolor din nakalagay, pero Guagua po ang tunay na location. 3 kilometers ang diferensya, no? Ngek. So, Starbucks, where are you? May Starbucks na pala rin, no? So, saan lang kaya yung Starbucks? Dito muna tayo. Kayo po ba yung yung may... Ayun sir, nakita sir. Saan ba kasi banda yan? Yung dadaanan lang yan, di ba? Sa Along the Highway lang yan, no? Okay. Sundan mo yung pin. Oo. Sundan mo yung pin, yun na yun. Sige. Akian Enterprise. May bangko yung amin, bangko. Bangko yung mismo. Swiss Bank. Swiss Bank, yung malaking ano. Ikaw yung nag-book sir? Oo. Picturean ko lang dun sa pin mo, kung saan mo pinin. Doon mo makikita yung picture niyan. Saan?
Doon ko sa, di ba nagpin ka sa ano, doon sa Bacolor? Ayan, diyan ka nagpin eh. Pupunta muna ako diyan, pipicturean ko 'yon kasi mayayari kami kay Lalo, no. Pagkatapos doon, ano, nasa kwarta lang ang pera. Oo na. Sige, sige. Sir! So ayun guys, 600 meters. Tingnan natin kung pwede ng picturean, no? Yun, pwede ng picturean sa 600 meters. Hindi na sa ano, violation. So ayan. Yan yung mga deliver natin. Isang lechon dito sa loob, isang rayon, saka mga bags. Alright, let's go na tayo. So yun guys, napick up na natin yung mga booking natin na 3.